Bento art cake naman tayo for today's video. Mga mi, tara na G! Meron akong nabasang isang post sa isang baking group at parang humihingi siya ng advice and konting parant na rin or paglabas lang ng sama ng loob and humihingi rin siya ng tip. Bale, ang sabi niya sa post niya is sobrang matumal na daw yung mga umu-order sa kanya. Wala na masyadong umu-order kasi naglipa na talaga yung mga bakers na nagbebenta ng mga super duper mura na mga cakes. Actually, hindi lang sa kanila, meron din dito sa amin and nakikita ko sa iba't ibang baking groups, marami na rin yung nagpo-post ng mga murang cakes nila and for me, that is okay naman. Pero, nag-comment ako dun sa post niya, nagbigay ako ng tip, pero gusto ko rin na yung tip na binigay ko dun sa comment na yun ay ibibigay ko at i-share ko rin sa inyong mga followers ko. Amazing! Sa totoo lang, part talaga ng pagnenegosyo ang competition. Kung kahit saan ka magpunta, meron kang makakalaban. Merong mas may murang magbenta sa'yo, merong may mas magaling kesa sa'yo, merong palaging mas, mga mi. Kaya, kung pumasok ka sa business or kung balak mong pasukin ng business, expect mo na yan na hindi ka nag-iisa. Meron kang kagaya. Pero ano ba ang magandang gawin para kahit papano ay makalaban ka sa ganitong klaseng negosyo? Ang unang-unang tip ko dyan is tingnan mo yung mga competitors mo or yung mga ibang bakers or ibang negosyante kung ano ba ang mga binibenta nila. And then i-compare mo kung ano yung mga pare-parehong binibenta nila at tingnan mo din kung meron ba silang binibenta na kaparehas ng sayo. Pagkatapos, tingnan mo rin and hanapin mo kung ano ang binibenta mo na wala sa kanila. Or, tingnan mo rin kung ano ang mga hindi nila binibenta. Kung wala ka ring binibenta na ganon, might as well pag-aralan mo para meron kang something na unique na mai-offer. To be honest, mga mi, sa lahat naman ng negosyo laging may kapareho, di ba? Kaya dapat lagi tayong nag-iisip ng something unique na pwede nating mai-offer sa mga customer natin. Yung bang produkto na kapag sinabi na, kunyari, etong baker na ito, magaling mag-drawing sa cake. Matatandaan ka ng mga tao na magaling kang mag-drawing sa cake. That said, kapag gusto nila ng mga art cakes, sa'yo sila o-order kasi nakikita nila magaling ka, di ba? And then, by the time na kailangan nila ng ibang orders like cupcakes, giveaways, whatsoever, ikaw ang unang-unang maiisip nila kasi natandaan nila na isa kang unique tapos nagbebenta ka rin ng mga common na binibenta ng iba. Sa'yo at sa'yo sila babalik dahil subok ka na nila. Ito ang palagi niyong tatandaan mga mi, hindi porket mura at madaming umu-order sa kanila ay ibig sabihin nasa sa kanila ang lahat ng mga customers. Maraming mga customers, kung maraming negosyante, marami ring mga customers. Kaya huwag kayong panghihinaan ng loob. Kailangan nyo lang matutong pag-aralan ang mga bagay-bagay at mga produkto na sa tingin ninyo na pwede nyong mai-offer sa mga tao na wala sa ibang mga negosyante. And at the same time, dapat mga mi marunong tayong mag-marketing. Ang ibig sabihin ng marketing is paano mo ibebenta ang mga produkto mo. Maganda ba dapat yung mga pictures ng mga pinopost mo? Maganda rin dapat yung mga videos. And then, maayos ka dapat makipag-communicate sa mga tao. And, pinaka-importante, masarap dapat ang mga gawa mo at quality dapat ang itsura nila kasi ang pinakamalakas na marketing ay ang words of mouth. Sana kayo paano nakatulong ako at nakapagbigay ako ng tip at mabigyan ko kayo ng lakas ng loob para naman lumaban pa. Keep on fighting mga mi. Ayun lang naman for today's video. See you on our next video. Bye!